Marcos Jr. tinawag na sinungaling si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at media. Dito natin malalaman kung gaano ang laruan ng media pagdating sa mga ka-fake newsan. So siyempre mga banateros, eto, welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po para, paus pa rin. J. Guevara TV nga po pala isa sa mga Banateros Brothers. So ito pag-usapan natin tong komento ni Pangulong Bongbong Marcos sa pahayag o sa siniwalat sa pasabog ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tinawag niyang sinungaling etong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Grabe, no? Ang lupit talaga. Di alam niyo ito kasi bago namin to syempre, yung sagot dito, mamaya papanoorin natin. Alam niyo kasi yung nangyari dito, pinagsasalpok po kasi ng mainstream media, ng ibang mainstream media, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Pangulong Marcos. Kasi po ito, bakit ko ba nasabi yun? Yung sinabi kasi ni PRRD ay hindi nasagot ni Marcos Jr. No? Tapos, dito natin makikita kung gaano laruin or pagsabungin ng ibang mainstream media ang dalawang panig. Iba yung tinanong nila kay Marcos Jr. Iba naman yung sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya ito i-explain po natin dito lahat sa video to at syempre bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So eto, unahin na natin dito. Wag na natin to patagalin. Nanggigigil ako panoorin natin to dito sa tanong ng media, napakalayo po doon sa sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tapos ang layo din ng sagot ni Marcos. Panoorin natin. Kunin lang po namin yung reactions niyo regarding reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying, it's 4,000 pages. Paano namin isisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyo busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. Ang layo ng sagot. Hindi, yung tanong ng media, ang layo po. At yung sagot ni Marcos, ang layo din. Ang layo po doon sa sinabi ni tawag dito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ito yung pinaka-example po doon. Ito yung video na pinaka-sample ho doon sa sinabi ni PRRD. Yan kasi hirap kasi dito Hindi nyo kasi masyado ang hirap ng di ko alam talaga kung ano yung kung sino yung advisor. Kung meron bang advisor to si Marcos Jr. Kasi parang ang lumalabas kasi dito ay hindi pinanood ng buo ni Marcos Jr. yung sinabi ni PRRD. Parang alam mo yung tipong nakichismis ka lang. Parang tipong nagsalita lang yung isang tropa mo na, "Hoy, binanatan ka ni Duterte." At ito yung sinabi niya sa'yo. Ikaw naman na tatanga-tanga,
hindi mo tinignan or hindi mo pinanood kung totoo ba yung sinabi ng tropa mo sa'yo. Hindi mo inalam yung katotohanan. Basta ka lang nag-react at nagsalita ka ng sinungaling nang hindi mo pa nalalaman ng tunay na nangyayari. So ito yun, pakinggan nyo maigi itong sinabi ni Attorney Sal Panelo. So panoorin po natin. Ang reaksyon ng Malacanang, fake news daw, fake news si Presidente, mali ho kayo doon. Pakinggan nyo muna kasi bago kayo yan ang Nag-react. problema sa walang tagapagsalita ang Malacanang eh. Yun. Yan na nga ba sinasabi ko? Yan ang hirap diyan kasi sa Malacanang. Walang tigapagsalita para kahit papano pag-aralan nila kung ano yung talagang pinopoint dito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tapos sinang-ayunan pa ng mga tolonggis na mga vlogger. Tawang-tawa ako dun sa yung ayoko na magsalita. May bagay, ganyan bayaran kayo eh. Wala na kami magagawa dun. So ito yung mahirap nga kasi dito, walang tigapagsalita ang Malacanang. Kaya itong si Marcos Jr., kung ano-ano na lang yung pinagsasabi sa mga ganitong issue na alam mo yung tipong talagang dito natin napagtanto na hindi man lang siguro pinanood. Ito yung hirap nga eh. Paulit-ulit ko na kanina pa na hindi talaga to pinanood. Hindi to pinanood ni Marcos Jr. kung ano tong balitang ito. Basta lang siguro baka pinasahan lang siya ng uso ngayon eh. Katulad lang nung kay Marcoleta, inedit yung video ni Marcoleta na parang pinapalabas na hindi suportado ng Iglesia ni Cristo si Pastor Apollo Sikibuloy. Pero inedit lang yun ng isa sa mga tinatawag namin na demonyita. Nung nakaraan, nakita namin dun sa rally na talagang parang dumidilim yung kalangitan pag dumadaan yun eh. Gago! So dito, ito tama itong sinabi ni Atty. Sal Panelo. Dapat kasi magkaroon kayo ng tigapagsalita dyan para hindi nasasabon. Hindi na bibisto itong si Marcos. So ito, panoorin natin. Dapat yan kasi meron kayong ina-appoint na tagapagsalita para pinag-aaralan nyo muna. O nagre-react kayo yung UNCAB was accusing them of certain irregularities. Kaya sabi ko doon sa statement ko, you have to validate first kung totoo yung sinabi niya. And ano bang ebidensya? The best evidence is the document itself. So yung mass media, examine nyo yung committee report by CAM. Kung totoo yung sinasabi niya. At kung totoo naman yung sinasabi niya, examine the General Appropriations Act kung yung sinabi niya nandun din. Pero alam mo, laman din ng balita si Pangulong Duterte regarding dun sa 2025 budget. Kasi sa interview niya sa Davao City, kasama niya si Congressman Isidro Ungab, yung dating chairman ng House Appropriation Committee, tinawag ni Ungab na depektibo ang niratipikahan ng Kamara at Senado na BICAM report para sa 2025 national budget. Napansin ng mababatas na maraming blanco sa natong report na karamihan ay nasa Department of Agriculture o on program appropriations. Kaugnay niyan, Attorney Sal, pinalalahan ng dating Pangulong Duterte ang mga mababatas na maging transparent sa national budget. Bakit blanco? And pwede bang mag-ratify yung presidente at yung BICAM ipapirma nila sa Pangulo na may mga blanco ang budget, Attorney Sal? Okay. Number one, kasi yung mga media kanina, sabi ko, bigyan niyo muna ako ng, hindi ko man narinig yung sinabi ni Presidente Duterte. Hindi ko rin narinig yung sinabi ni Kong Ungkab. So, pinadala nila sa akin yung mismong video. So, pinapakinggan ko si Congressman Ungkab. Ang sinasabi niya, doon sa bicameral report, hindi mo yung yung General Appropriations Act, merong mga unsigned portions. O madali sabi, bakit ganon? Yun ang tanong niya. Kung yun ang sabi niya, hindi pa pwede, mali ito. Ang tanong ko ganito. Teka muna, yung bang unsigned
portions doon sa bicameral report na incorporate ba yun sa General Appropriations Act assigned by the President? Kasi kung totoo yung sinasabi niya, yun ang opinion lang ho ito ni Presidente Duterte, tama. Kasi nga, magiging irregular. Pero ang reaksyon ng Malacanang, fake news daw, fake news si Presidente, maliho kayo doon. Pakinggan nyo muna kasi bago kayo yan ang problema sa walang tagapagsalita ang Malacanang Dapat yan kasi meron kayong ina-appoint na tagapagsalita para pinag-aaralan nyo muna. O nagre-react kayo, yung ungkab was... Laki-laki ng pera nyo. Etong si Marcos Jr., yaman-yaman, wala kang pambayad sa speaker. Ay, speaker tuloy, tiga pagsalita. Hindi ko alam magkano ba talent pinang tiga pagsalita. Anak ng teteng yan lang, hindi niya pa magawa ng paraan. Accusing them of certain irregularities. Kaya sabi ko doon sa statement ko, you have to validate first kung totoo yung sinabi niya. And ano bang ebidensya? The best evidence is the document itself. So yung mass media, examine nyo yung committee report by CAM. Kung totoo yung sinasabi niya. At kung totoo naman yung sinasabi niya, examine the General Appropriations Act. Kung yung sinabi niya nandun din. So kung totoo yun, tama ang opinion ni Presidente Duterte. Makukulong kayo pag ginagawa niya. Yan ang hirap dyan sa ibang mainstream media. Basta lang rin sila Basta lang din salita pero hindi sila nagre-research. Sabagay, ang hirap na kasi ngayon, yung mainstream media, siguro, baka na-windang ang utak din nitong mga to. Kaya ang ginawa nila, iba yung sinabi ni PRRD, iba yung sinabi or tinanong ng ibang mainstream media kay Marcos, tapos si Marcos naman, iba naman yun din yung sinagot. Tapos bigla yung sinabi, she is lying. He is lying. Lahat naman daw. Alam nyo, yung sagot ni Marcos Jr., totoo yun. Totoo yun. May konting kabulastugan lang dun. Kaso hindi nga ayun yung pinopoint ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malayo nga. Kaso tarantado kasi itong ibang mainstream media. Iba din yung tinanong kay Marcos Jr. So sa madaling salita, ganito nangyari. Pinagsasabong ng mainstream media ang dalawang panig na to. Yun yung yun yung totoo. So wala akong masama sa sinabi ng pareho. Kayong bahala mag-examine. With this issue na ni Reese, Congressman Ungab and the former president, can we demand Congress na ilabas or yung transcript ng BICAM? Definitely. Bakit naman hindi? Unang-una, alam nyo, ever since nung unang lumabas yung BICAM, I was already questioning the constitutionality of a bicameral report. Kasi, di ba, upper house, lower house, may kanya-kanyang version. Hindi naman sila nagkakapareho. So, ginawa nila, nag-create sila ng BICAM. Pero yung BICAM, binubuo lang yun ng ilang tao na kumakatawan doon sa dalawang sangay ng Kongreso. Hindi dapat yun, sa aking pananaw, pag hindi align, o di tumawag kayo ng special session, kayong dalawa, andun yung pag-usapan yan. Ayaw namin yan. Gusto namin to. Magkaisa tayo. Hindi yung, di ba yun yung sinasabi ni Inday, kayo lang dyan hindi ba? Kagaya nung kaibigan nating isa na gusto maging senadora na nagkukunwaring kalaban yung kapatid. Yung pala, hindi naman. Kontra siya sa ganito. Hindi makakapasa. Yung pala, nung nagkaroon ng bilang 26 billion yung kongresista, 6 billion bigla nakapasa. Yan hindi maganda Kaya ever since, sinasabi ko, ang source of corruption is access of the members of Congress to money. Dapat talaga tanggalin na yan. Executive lang dapat yan. Wala nang budget allocated for the members of Congress in whatever form. Para wala nang problema. So are you saying tanggalin natin ng
Power of the purse? Hindi, ang power of the purse, sila lang ang magdi-decide. Aha. Doon sa executive na, ito aming panggagastos nga. Tingnan nga namin kung tama yan o mali. Pero ang ginawa nila, ito, lagay mo dito para makakuha kami dyan. Ito, lagay. Hindi po pwede dapat mali yun. Dapat, absolutely, wala ka ng access. So, Tama. kailangan natin ng charter change, ay pagbabago ng konstitusyon. Kailangan For mo that- ng pagbabago ng saligang batas, kailangan mo ng pagbabago ng gobyerno, kailangan mo ng pagbabago ng sistema, kailangan mo ng pag-abolish ng Kongreso pansamantala. So if you are to abolish Congress, and the next move is to change the Constitution. Amend the Constitution. Hindi. Pwede mo namang unahin yung change the Constitution because by changing the Constitution, you can abolish Congress. Mawawala, magiging bago eh. Or, pagkakaroon ng revolutionary government, tatanggalin mo ang Kongreso. Dos, ito ito yung pinakamasakit pa dito, ito. O ngayon, tingnan niyo yung pinapalabas ng mainstream media. Ng ibang mainstream media. Hindi matapos-tapos ang mga kontrobersyang kinakaharap ng 2025 national budget. Nitong weekend, inihayag ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang mga nadiskubre niya umanong blankong items sa inaprubahang bersyon ng Bicameral Conference Committee na 2025 General Appropriations Bill. Inihayag niya ito sa isang podcast kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Attorney Vic Rodriguez at dating Chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Attorney Martin Delgado III. Natuklasan umano ito ni Congressman Ungab matapos pag-aralan ng ilang araw ang pirmadong Bicameral Conference Committee report. Ang Bicameral Conference Committee report ang reconciled version ng 2025 General Appropriations Bill ng Senado at Kongreso. Yung Bicameral Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. Karamihan umano sa mga blankong items ay nakapaloob sa budget ng Department of Agriculture at unprogrammed appropriations. Boom! Ang mahigit 200 pahinang Bicameral Conference Committee report nakalathala sa Facebook page ni Davao City Mayor Baste Duterte. Gayon din ang sinisilip na blankong items na hindi maituturing na typographical, grammatical o printing error. Ayon sa kongresista na naging chairperson ng House Committee on Appropriations sa loob ng ilang taon, ngayon niya lang na-encounter ang ganitong blankong items sa isang Bicameral Conference Committee report. These are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. Kung isa-isahin natin, I think 13 pages pa yung nakita ko na blanco at saka pati na yun sa unprogrammed appropriations. So ito na yung patunay, alam nyo, na napakabuhay na ebidensya na harap-harapang ho tayong niloloko ng Administrasyong Marcos. Totoo yan. Ito na yung isa sa mga patunay. Doon ewan ko lang, marami pa rin siguro mga 100. Kasama na yung mga vlogger na bayaran ha. Siguro mga 100 na mga nauuto pa or naniniwala pa rin hanggang ngayon na mahal sila ng gobyerno. Tangina, no? Biruin mo ha. Ang daming pera na nila andun. Ang masakit kasi dito, puta, yung mga kapwa natin Pilipino, kung bibigyan lang ng pondo, kakapiranggot lang. Hindi pala pondo. Bibigyan ng, halimbawa, yung mga nasunugan, mga nasalanta ng bagyo, ganun. Tapos, magkano lang ibibigay? Tapos, tawa-tawa lang si Marcos. Saan pang dyaryo, mainstream media, papalabas yun. Parang ginamit lang na publicity. Tapos dito, ito yung tinatanong eh. Ang layo ng sagot ni Marcos eh. Niratipikahan umano ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang depektibong Bicameral Conference Committee report. Defective yung BICAM report. Bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA because BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Ang dami ko lang na blanco. That can be shown in the BICAM report at pirmado. Gate naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bunsod nito, maituturing ng invalid ang nilagdaang pambansang pondo ni PBBM. Pagkaputol-putol yan o may kulang,
that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Gate pa nito, kailangang iwasto ito o dapat maipaliwanag sa mga tao. Kung hindi, hihikayatin niya umano ang publikong umaksyon kaugnay nito. Ang mahirap kasi dito, paano may papaliwanag? Puro tawa lang. Tapos sasagot ni Marcos, he's lying. Natatandaan nyo, ganyan din yung sinabi niya kay Morales. Dati, nung about sa PIDEA leak. She's lying, ganun. Tapos ngingiti-ngiti. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or record the budget and Tutusin nga to Alam nyo, ito pabor pa to sa kanila. Itong sinasabi ni PRRD. Kasi ito na lang isipin nyo. What if lang nang nakakita nito ay buong, hindi si Duterte. Hindi ang mga Duterte. What if na lang ang nakabasa nito, ang nakadiscovery nito, ay ang mga Pilipino. Baka biglang sumugod yan. Diba? Kaya itong sinasabi ni PRD na i-correct nyo. No? Kasi may mali dun No, may mali doon kaya i-correct nyo. Sa madaling salita, is pinapayuhan or pinapangaralan pa sila ni PRRD dito. Ang hirap kasi sa mga nasa nakaupo ngayon, feeling ka bagay, attorney nga, tsaka general, pinapakontempt Ang hirap kasi sa administrasyon, sarili lang nila yung pinapakinggan nila. Hindi sila tumitingin sa mga Pilipino, hindi sila tumitingin or nakikinig sa lahat ng hininaing or kung ano mang problema ng Pilipinas. Hindi, basta kung ano yung nasa utak nila, yun lang, go lang na sila ng go doon. So tutuusin ko ako lang kung ako Congress, ito hindi opinion bias ipapasalamatan ko pa siya dito si PRRD. Kasi siyempre, sinasabi niya nga i-correct nyo. No, i-correct nyo tong pagkakamali nyo na to. O kaya ipaliwanag nyo. Hindi yung sasagutin mo, he's lying. Anak ng teteng, hindi mo man chinek hindi mo man lang sinabihan na hindi mo na ako magkukomento dyan sa kasi hindi ko pa napag-aaralan. Ang hirap kasi sa administrasyon, basta lang kuda. Tapos, hindi naman nila alam yung sinasabi nila. Yung tinanong ng media kay Marcos, ang layo naman. Tutusin, pasalamat pa talaga sila dito. Payo to, hindi naman paninira to, payo. Ngayon, kung ito ay lumabas na totoo, na ganun nga yung ginagawa nila, ay ibang usapan na yun. Oo, kaya nga medyo medyo nakakatakot na talaga yun. So ngayon ang gawin nyo, i-correct nyo, pakita nyo sa tao, explain nyo, tapos. Hindi ganun. Pagtapos nyo explain, sinabi nyo sa taong bayan, ganito, na-correct na namin itong mga maling nagawa na, maling nangyari dito, or maling pagbusisi nito. Yun, tapos na yun. Diba? Tangin na kasi yung iba kasi, basta magsalita lang, yun yung dito mo mapapatunayan na hindi lahat ng nakapag-aral, alam ang lahat. Hindi ko naman sinasabing hindi importante ang diploma. Sasabihin ko, hindi kasi Jay, ikaw di ka nakapag-aral kaya wala kang pakialam. Hindi ganun. Mahalaga pa rin ang diploma sa lahat ng bagay. Ang sinasabi ko kasi dito, kadalasan mas lamang pa ng walang halos pinag-aralan yung mga tapos ng pinag-aralan. Biruin mo sa dinami-daming dyan ng Malacanang, wala man lang nag-research, wala man lang nanood or wala man lang nag-aksaya ng panahon kahit alam na nilang ganito ang mangyayari, ganito pala yung sinabi ni PRD, explain natin, diba? Ganun yun kaso nangyari kasi, wala
demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Ganun lang naman, pinagsasayang ito kumang na to. Bukod sa mga sinasabing Hindi totoo dun ha. Tangina, nagbabayad tayo ng buwis Tapos pagdating dito, wala naman pala. blanкong items sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 General Appropriations Bill, question din ng mga kritiko sa 2025 National Budget ang tinapyasang pondo ng Department of Education at zero government subsidy para sa Philippine Health Insurance Corporation. Ano yan? Diba? Ito po yung pinakamasakit dyan. Tignan nyo, pakinggan nyo ito maigi. Tinapyasan ang budget ng PhilHealth, diba? Hindi pala tinapisan, tinanggalan. Tapos pagdating sa DepEd na mas makakatulong pa sa ibang mga Pilipino, tinapyasan din. Gago! Diba? Tapos yung ibang pondo inilagay sa AKAP. Para saan ba yung AKAP? Para mamudbud ng pera at ayuda. Samantalang tong PhilHealth na to is nakakatulong din to sa atin lahat. Yung sa DepEd nakakatulong sa edukasyon ng mga kabataan dito sa Pilipinas. Pero yun pa yung pinagdamutan nila. Samantalang yung AKAP na paayu-ayuda lang, pamigay lang ng pera, yun pa yung nilanan nila ng pondo. Jay, baka nakakalimut ka, PhilHealth, ganun din. Hindi, walang ayuda ang PhilHealth. Pero ito, mas nakakatulong to kahit papano, kahit mahirap yung proseso, kahit matagal, yung dito matagal yung proseso, mahirap yung proseso, bago ka matulungan, ano-ano pang ipapasubmit sa'yo, ano-ano pa yung mga hanapin sa'yo, pero okay lang yun, at least kahit papano, may tulong na nagagawa. Yung ayuda, isang araw mo, bukas wala na. Gago! Diba? Rosa Licoz. Ito ba, pakinggan naman natin yung report ng dito, TV5. Sinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang tahasang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos bilang tugon sa banat ng dating Pangulo tungkol sa aniyay mga anomalya sa 2025 national budget. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono. Tignan niyo yung report. Matatawa ka na lang talaga. Si Maricel Halili. Maricel, ano ba itong sinabi ni PBBM laban dyan kay dating Pangulong Duterte? Ruth, tulad ng nabanggit mo, malinaw na nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang giit ni Pangulong Bongbong Marcos nang matanong kaninang umaga tungkol sa kinwestyong blank items umano sa 2025 national budget. Sabi ng Pangulo, alam naman ni former President Rodrigo Duterte na hindi pwedeng ipasa ang General Appropriations Act ng blanco, kaya nagsisinungaling ito. Dagdag pa ni PBBM, sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pinapayagan ng GAA na hindi malagay kung ano ang proyekto at gastos o pondo para sa mga programa. Meron din naman umanong kopya ng GAA sa website ng Department of Budget and Management. Meron nga doon, tangina. Hirap pagsalita. Pwedeng busisiin ito ng publiko sa isa. Pwede raw hanapin dito yung mga So, ano ibig sabihin? Yung nilabas na, katulad nito, yung dokumento, asan na yan? Ito, yung dokumento, nasa Facebook daw ni Basti Duterte. Ano ba ito? Baste, Sebastian. Ito nandito yung post So, ibig sabihin, sinasabi niyong fake ito. Asan na yan? Asan na yan? Nandito ba yun? Alam ko nandito yun Asan na yung post picture? Nandito ba? Tingnan natin Tingnan natin kung nandito yung photos na yan. Wala dito. Saan kaya naka-upload yun? Anak ng teteng. Ibig sabihin, fake ito. Pinapalabas ng mainstream media na sinungaling at fake itong tungkol sa budget na to, ng anomalya sa 2025 national budget. Pero hindi ang layo kasi nung tinanong ni Ferdinand. Abangan nyo yung vlog ni mas may explain ng maayos ni Banat Bayan. Abangan nyo yung vlog ni Banat Bay mapatungkol dito sa isyong to. At ito po ay doon kayo maliliwanagan na napakalayo ng pagkakaintindi.
Eh kaso buwisit kasi yung mainstream media talaga. Hindi rin natin ewan ko na lang kung ito ay set up. Hindi ko po alam kung ito ay set up na oy, mainstream media, ganito yung itanong mo sa akin. Para iba yung isagot ko. Ganun yung nangyari dito eh. O ganito, mainstream media, ano mo ha? Eh ganito yung tatanong mo. Tapos, yung isasagot ko, ganito naman. Eh layo talaga. Eh abangan na lang natin yung pinaka bagay. Naipaliwanag naman din ni Attorney Salpanelo yung about dito sa tawag dito sa sinasabing to. Tawag dito lang natin, no? Okay, napakadali na lang yun. So, naipaliwanag naman na ni Attorney Salpanelo yun. Kaya, siguro naman naintindihan nyo. So, may silipin lang tayo naman to. Ito, panoorin din natin tong ito. May sinabi ni ni Jaime Marcos. Hindi naniniwala si Gabriela Porteles, Representative. Nakailan ba naniwala yan? Tingnan nyo, ito pa isang pagkakamali ng ibang mainstream media. Ang tatanungin nila about sa sinabi ni PRRD ay yung mga agensa kay Duterte. Hindi nyo man lang sana tinanong sila Bato, sila Senator Bongo, yung iba pang mga kilalang tao na malawak ang kaalaman pagdating dito sa pondo na to. Itinanong nyo si Brosas kailan ba sumang-ayon yan sa sinasabi ni Duterte? Sila nga nagpapa-impeach kay Sara eh. Ano ba naman yan? Gago! Ano ba namang closing utak yan? Talagang hindi maniniwala yan. At walang magandang sasabihin yan. Hindi naniniwala si Gabriela Porteles, Representative Arlene Brosas sa paratang ni dating Pangulong Duterte na blank item sa 2025 budget. Si Senadora Amy Marcos naman, itanong na lang daw sa ibang senador ang kababalaghan sa pondo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Hindi pumirma sa BICAM Committee Report ng 2025 National Budget si Senadora Amy Marcos. Kaya sa issue ng umano'y 13 blank items sa budget na pinalutang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ang sagot niya. Tanong na lang ninyo sa ibang senador kung anong kapabalagan kung meron niya. Ang akin, ang privilege speech na po, tapos sinabi ko na kung nakita ko na mga problema at matapos noon, hindi na ako pumirma. Si Gabriela Porteles Representative Arlene Brosas naman, hindi naniniwala na may mga blankong halaga sa budget. Gaya ng reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nung mag-best friend na sila. Dati nagbabangayan kayo, ngayon mag-best friend na kayo ha. Sinabi ni Brosas na hindi aabot sa ratifikasyon at pirmahan bilang batas ang pambansang pondo kung may blankong items. I don't think so. Dapat pinag-uusapan yon. Dapat walang blanco, di ba? Kasi yun naman yung controversial yan ngayon. But anyway, we will look into it. Pag-aralan din namin sa makabayan kung ano yung mga ito na binabanggit. Nauna nang tinawag na fake news ng Malacanang ang paratang ni Duterte. Depensa ng kampo ng dating Pangulo, legal na opinion lang ito ni Duterte. Nagbabalita mula sa frontline, di ba? Putang ng mainstream media. Halimbawa ganito, si Banat Bay, ito si Banat Bay nagsalita. Tapos ang in-interview ko, halimbawa, ang in-interview ko yung galit kay Banat Bay. Halimbawa, yung attorney na bumabanat ngayon sa amin. Dahil hindi nakaka 1 million subscriber. So ano pa bang aasahan mong sagot doon? Diba? Hindi wala. Ngayon kay Amy naman, Amy Marcos. Ano nga asahan mong sagot kay Amy Marcos? Alam mo laging nagganian, namamangkayan namamangkayan sa dalawang ilog. So lagi sasabihin yan, playing safe, 'di ba? Lagi sasabihin yan, wala siyang alam or parang hindi siya magkokomento. 'Di ba? Kasi nga nanunulay siya sa dalawang
nagmamangka siya sa dalawang ilog. So maganda sana ginawa dito is kinausap yung side ng kabila at side ng komento ng kabila dito. At least, yung mga Pilipino, may may nakukuha silang idea. At may pagtitimbang-timbang sila. Hindi yung i-interviewin mo si Franz Castro about dun sa sinabi ni PRRD, malamang talagang babaluktutin niya yun. Anti-Duterte nga yung mga yan eh. Hindi talaga mga nag-iisip eh. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa isyong ito, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.